Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglebak-lebak na ta with evidence mga kabibig. Nako po. Iba ang komento ng mga ilang netizen, lalo na itong si Representative Raul Manuel tungkol sa pagsusuot ng protest clothing during or sa magaganap na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Posibleng makukulong ang magsusuot ng protest clothing, aarestuhin or i-detain ayon sa SecGen. Naku, martialo na ba ito mga kabibig? Wala na bang karapatan yung mga ayaw kay Bongbong Marcos or ipapakita na hindi nila suportado si Bongbong Marcos na magsuot sila ng protest clothing, i-detain daw or posibleng aarestuhin sa panahon ng SONA? Nako, ito na ba ang tinatawag na pagsisimula ng martial law ni BBM? Yan mga kabibig ang trending topic ngayon. Ito sabi ni Raul Manuel, is this a threat? Ibig sabihin, pwede ba siyang arestuhin sa loob ng Kongreso sa araw ng SONA kung magsusuot siya ng protest clothing? Or may protest art ang kanyang suot. Nanginginig ba sa takot si Marcos Jr. kapag nakikita niya ang protest art? Sa stolen art lang ba komportable ang pamilya niya? Naku mga kabibig, o manood tayo ha. May video na kumakalat ngayon na kung saan balitang-balita ito na bawal ang magsuot ng protest clothing. Baka bawal din ang mag-rally sa harapan ng kung kamera. Naku mga kabibig, baka madidetain kayo or makasuhan kayo. Ito na mga kabibig ha. I-share ko ang video na kung saan ibinalita. Yes mga kabibig ha. Ibinalita ito sa 24 oras. O ito na. Manood tayo ha. Go. Esto ikulong ang sinumang magsusuot ng protest clothing sa nalalapit na SONA ng Pangulo, ayon po yan sa Secretary General ng Kamara. Pero giit ng isang mambabatas, paglabag yan sa kalayaan ng pamamahayag. Totoo. At nakatutok si Darlene Kai. Tradisyon na para sa ilang kongresista ang pagsusuot ng protest clothing sa State of the Nation address ng Pangulo. May nakasulat na stop the attacks, stop the killings, o kaya itong pamaypay na may serbisyo sa tao, wag gawing negosyo. Dati na itong ipinagbawal at kinukumpiska pa nga. At sa SONA 2024 ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22, sabi ni Secretary General Reginald Velasco, mas maghihigpit. Posibleng arestuhin at i-detain ang sino mang magpupumilit na magsuot niyan. Bawal yun. Because this is SONA It's not a day of protest If you want to protest, there are some areas reserved for your protest or demonstration, no? This is not the place and the time. Maaari naman daw na magsuot ng cultural clothing at pwede ring magpahayag ng statement sa pamamagitan ng ibang simbolo sa damit. Pero bawal ang mga may nakasulat na salita o caricatures. Words at saka yung mga facial expressions, di ba? Hindi kasi this is a formal event Wow, grabe pati facial expression bawal. So ano bang ia-aura mo doon? So kailangan lang ba na si Marcos, yung pamilyang Marcos, si First Lady lang ang may karapatang tumawa? Kasi bawal yung facial expression pag magsalita si Bongbong tapos ayaw mo ang kanyang SONA, bawal bang mag-isnab? Bawal bang tumawa kasi mali-mali or hindi maganda ang kanyang SONA? Ako, delikado. Kita mo agad na may mukha nung isang personality na ginawang cartoon o di ba? Yan ang mga bawal, no? Yung anything derogatory to personalities or people of authorities, no? Bawal yun. Kakausapin muna ang may suot at bibigyan ng pagkakataon na magpalit. Pero kung hindi madaan sa pakiusap, doon naaarestuhin ng security personnel. Pumalag dyan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng Macababa. Sabi ni Franz Castro, paglabag ang pagbabawal na ito sa freedom of expression at dapat itong tutulan. Gayunpaman ay magsusuot pa din kami sa Makabayan Black ng kasuotan na pakitaan tunay na hinaing
at kahilingan ng mamayan sa zona. Dito na-appreciate ko si Franz Castro kasi freedom of expression yan eh. Bakit pinagbabawal? Dapat ba talagang arestuhin? Pwede bang kausapin niya lang? Pero yung pag-aresto, pag-detain, hindi naman maganda. And let the people express what they want to express. At least BBM will, know the sentiments of the Congress, 'di ba? Yung mga ibang congressman, baka it's a wake-up call for BBM to listen to this congressman, baka ipatawag niya para mag-sit down sila, pag-usapan kung ano ang pwedeng pag-usapan at solusyonan, hindi yung i-detain or ikukulong, grabe naman. Bayan Block. Paglabag daw ito sa kalayaan sa pamamahayag. Magsusuot pa rin daw ang Makabayan Block ng mga kasuotan na magpapakita ng hinaing at kahilingan ng mamamayan sa SONA. Ang ilang militanteng grupo naman, ikinakasana ang kanilang gagawing kilos protesta sa araw ng SONA. Sa taya ng Office of the Secretary General, aabot sa mahigit 2,000 katao ang kabuang bilang ng mga bisita sa SONA. Bukod pa yan sa aabot sa 3,000 security at congressional staff. Dami, Kaya kasama sa paghahanda ang budget sa pagkain, na aabutin daw ng 20 milyong piso. Wow. Kung hahatiin yan sa 5,000 tao, aabot ito sa 4,000 pisong budget para sa bawat isa. Alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guest natin. Bakit nakaya noon ni Digong ng 200,000 lang ang kayang budget sa pagkain? Bakit sa inyo 20 million budget ng pagkain? Grabe. 2,000. So, that's just about the right. Para sa GMA. So yun mga kabibig yun ang i-share ko sa inyo na bawal pala na magsuot ng mga derogatory na kasuotan. Sabi nga ng iba dito, diktador na labas na yan. Si Pangulong Duterte nga pinuntahan at hinarap yung mga nagrally at pinakinggan yung mga hinaing nila. Walang nagawa sa Pilipinas tapos mag-SONA pa. Nakakahiya naman to si Bongbong Marcos. Wag na siyang mag-SONA, nakakahiya siya. Ayaw kasi i-protesta yung pangakong 20 pesos ng bigas. Kaya dapat ikulong yung mag-protest clothing. Bigas na saan ang usapan noon? Muna. Sabihin kaya ang mangyayari ngayon na maraming nawawala sa mga batang kababaihan, mga hold-upper, mga drug lord, mga smuggler, mga snatcher, mga akyat-bahay ka, mga kidnapper. Sabihin kaya ito ni Bongbong Marcos or magsisinungaling naman siya na ang Pilipinas ay napaka-peaceful. Tumahimik ka Bongbong Marcos. Masyado namang sensitive si Bongbong Marcos. Hindi ba siya sanay sa maraming nag-aalis pusta sa kanilang pamilya? Diba? Karapatan naman ng bawat tao na ihayag ang nararamdaman nila. Diktador ang gusto pala ni Bongbong Marcos. Hindi sana mag-martial law na lang. Nanginginig na si Bongbong Marcos kasi alam niya itong pangatlong SONA niya marami siyang maling nagawa or marami siyang or hindi niya nagawa ang mga dapat niyang gawin. Ito pa, uhiliin nyo ang hindi tumupad sa pangako daw ng 20 pesos per kilo na bigas. Sinong huhuliin nyo? Diba yung Kadiwa score, 29 pesos. Bakit pagbabawalan ang mga tao na magprotesta? Karapatan nila yon para mailabas yung hinanakit nila. Lahat ng mga presyo ng bilihin tumataas. Naging satanas na sa presyo. Ikaw, Bongbong Marcos, alam mo ba ang nangyayari sa bansa natin? Diba? Yun mga kabibig. Yun ang ilang mga komento ng ating netizen na parang it's very unfair. Bakit naman? Pagbigyan na lang. Beside itong mga magsusuot na mga protest clothing ay mga mambabatas naman. And alam naman nila kung ano ang kanilang pinaglalaban, kung ano ang mga hinanaing na gusto nilang ipaabot sa gobyerno ni Bongbong Marcos na sana marinig at mabigyan ng solusyon. Pero tingnan natin kung meron bang ma-detain or makulong. Naku, isang malaking gulo talaga yan. Kasi sabi ni Franz Castro, magsusuot pa rin sila ng protest clothing.
ano kaya ang mangyayari? Titingnan natin kung ikukulong ba ito or i-detain itong Makabayan Black. Kasi knowing Makabayan Black, they really prepared their protest clothing on this matter. Or baka kausapin sila ni Martin Romualdez na, uy, pagbigyan nyo naman ako this time. Huwag kayo magsuot ng protest clothing para kay Bongbong Marcos. Para marami pa rin ang sasabi na sinuportahan natin si Bongbong Marcos kasi nag-official statement na ako kasi hindi na dating si Sara Duterte. Nag-official statement ako na ang House of Congress, ang Kamara ay todo suporta kay Bongbong Marcos. Pero kayo, mapaprotest clothing, baka mapakulong kayo, maditin kayo, malaking problema pa yan. Baka matag ito na bagong martial law or baka si Bongbong Marcos ay isang diktador na naman. Ako mga kabibig, maghintay-hintay tayo sa mga updates na kung maging totohanan kayang ipapakulong ang mga magsusuot ng protest clothing. Diba mga kabibig? So ano ang iyong komento tungkol dito? For me, it's freedom of expression. Let them wear, diba? Duterte nga, binigyang laya niya ang mga gustong magprotesta sa kanya para alam din niya kung ano ang mga hinanaing nila at alam din Duterte kung ano ang pagkukulang niya. Bakit si Marcos feeling perfectionist? Bakit gusto niya puro magaganda lang maririnig? Kasi puro pangit ang nakikita ng tao. So kailangan sa SONA talaga, puro magagandang feedbacks lang ang kanyang maririnig. Hindi naman maganda yon. Hindi ka matututo kung puro magagandang feedbacks lang ang makukuha mo. Dapat tingnan mo din yung mga negatibo. At doon ka sa negatibong feedbacks, makakahanap ka ng solusyon at kung ano ang pwede mong gawin. It's positive criticism ba? Yung criticism ng iba, gawin mong maging positibo at hanapan mo ng solusyon. Alert kayo mga kabibig. So, what do you think mga kabibig? Makukulong kaya itong Makabayan Black kung magsusuot sila ng protest clothing sa SONA ni Bongbong Marcos? So, don't forget to like, subscribe, and share this video. Comment below kung ano ang inyong kuro-kuro opinion. Ito na ba ay pagsisimula ng martial law sa Kongreso, sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Handa ka na ba sa bagong diktador ng bansa natin? Naku, nakakatakot mga kabibig. Buti na lang tumiwalag na si VP Sara Duterte. Kasi pag hindi tumiwalag, naku, another victim na naman mga kabibig. So yun na mga kabibig ang aking latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.